5 years, 5 taon na kasama ko sa isang bahay. Ang taong nagmahal sa akin at minahal ko din ng lubusan. 5 years. 5 years namin na pinaglaban ng pagmamahal sa isa't isa. At hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap na wala na siya. Mahal, gusto kong mangako ka sa akin na kailanman walang bibitaw. Kailanman walang mangiiwan sa ating dalawa. Ayoko nga. Sige na, mangako ka. Sige na nga. Oo na. Pangako. Umayos ka ah. Mamaya, iiwan mo ako. Nangako ka na. Sus. Baka nga ikaw ang mang-iiwan sa akin eh. Wika niya habang nakatingin sa malayo. Hindi biro ang pumasok sa isang relasyon. Sa una lang masaya. Tama naman yun. Habang tumatagal kasi, makikilala niyo na ang isa't isa. At sa puntong yun, nasa inyo na kung pipiliin niyo ang mag-stay kahit nakakaumay na. I'm so in love with my man. To the point na I can sacrifice all the things I have para sa kanya. Even my own life. I just want him to be happy. And I just want him. Siya lang ang gusto ko. Siya lang ang mahal ko. Siya lang ang pipiliin ko. A week before our 5th anniversary, I tried to do a prank. Hihiwalayan ko siya. It was just part of the prank. Dahil plano ko, i-surprise siya sa anniversary namin. Hello, pwede ba humingi ng pabor? Sige, ano yun? Pwede bang hintayin natin until next week? During our 5th anniversary? Okay. So, ano gagawin natin? Let's just pretend na mahal pa natin ng isa't isa. Wika niya. It's like, huh? Pretend? So, hindi niya na ako mahal? It's kind of, ouch. Saklap. But anyway, parang umayon din sa plano ko ang panahon. Yes, we spent our time together in that couple of days. Until such time na yun na nga, anniversary na namin. So, magang umaga, nagpunta ako sa bahay ni Chang Mimita para sunduin sana ang mahal ko. In that moment, I was shocked nang malaman ko na umuwi ng probinsya si Biboy para magpagaling. Ako ata ang na-surprise. So shocking na malaman kong may sakit siya. Samantalang araw-araw kaming magkasama. Pero never niyang sinabi sa akin. I've decided na puntahan siya. Hanapin para sana matulungan ko siya sa pagpapagamot. But it's too late. It's too late kasi binawian na siya ng buhay when I found him. Chang, please. Tita. Dali natin siya sa hospital. No, Biboy, no, please. Huwag kang mamatay. Lumawan ka, please. Paano na ako? Ipasama ko sa'yo, walang iwanan. Please. Yun ang pinakamasakit na nangyari sa tanang buhay ko. Kung pwede lang, sumama na ako sa kanya. Di ko ma-imagine ang buhay na wala siya. 5 years. 5 years na sa kanya ko lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. 5 years na pakiramdam ko buo ako dahil sa kanya. Tapos ganito ang mangyayari. Mawawala na lang siya bigla. Ngunit kahit ganun,
pakiramdam ko, andito pa rin siya sa tabi ko. Ramdam ko pa rin ang presensya